Okay, right? Update po tayo sa Kim Pao ganap sa ngayon at iba pang showbiz ganap. Gusto ko naman po kayong batiin muna ng isang magandang umaga, tanghali at hapon po sa ating lahat. Bago po natin umpisahan ang ating updates, ay kwentuhan muna tayo. Ang ating topic for today po is Kim Chiu nasa ospital at ito ay medyo critical na siya. Pangalawang topic, Paolo Avellino natataranta na ba sa nangyayari? Pangatlong topic, itong pangatlong topic po is ito yung blind items natin na kung saan po ay may dahilan ang lahat ay ito ay isang artista. Kaya bago po natin umpisa ng lahat, gusto ko lamang po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel na Peanuts Vlog. Isa sa mga content na kung saan po ay mga updates po tayo sa YouTube ang kailangan po natin gawin patungkol sa Kim Pao. Kaya huwag naman po ninyong kalimutan i-subscribe, i-like at i-share po ang ating content. Kaya tara na, kwentuhan na po tayo mga guys. Ito na guys, Kim Chiu. Ito po ay about muna kay Kimi na kung saan po ay may malubha siyang pakiramdam or hindi naman sa sakit guys. So yung update talaga sa kanya, ito kasi po ay nadula siya sa Showtime. Kumbaga may eksena na nangyari sa kanya sa Showtime. At hindi naman sukat natin nakalain na sa nangyari sa kanya sa Showtime ay wala namang may gustong mangyari sa kanya. Yung kasi nga po, hindi lang naman kasi si Kimi at saka yung ginawa kasi nila sa Showtime is talagang mahirapan ka. Bilang po mahirapan, talagang expect mo na kasi na there's something mangyayari dun. Pero syempre, it's been normal lang kasi na pag ikaw ay nasa Showtime at alam mo kung ano yung mga bagay-bagay na hindi kakatuwa ng tao. Pero I mean is hindi kakatuwa ng tao yung pagiging na-disgrasya siya. Hindi po. Ang magpasikat kasi ang term Showtime. Kaya nga po tinawag na Showtime kasi nga po magpapasikat sila. Though, hindi naman nila akalain na madisgrasya sila. Kaya yung updates kay Kimi sa ngayon is kasali yung sa kanyang Instagram ay ito po ay na-disgrasya kasi siya. Ngayon itong si Paolo Avellino, dahil ganun yung nangyari, ay agad niya itong sinugod sa hospital. At hindi mismo si Paolo Avellino ang sumugod sa kanya, kundi yung mga kasama din niya sa staff sa Showtime. At saka may mga ambulansya, of course. Normal lang po yan. Ngayon itong si Kimi sa ngayon ay naka-recover na po kasi hindi naman masyadong malubha yung kanyang pakiramdam. Kaya sa lahat ng mga updated dyan at humingi ng picture ni Kimi sa hospital ay we cannot assure you na pwede po natin siyang i-picture dun. Kasi nga po, may privacy pong tinatawag pagdating sa ganyan na bagay. At hopefully, maintindihan po natin yan guys. Kasi nga, hindi naman lahat ng hinihingi ninyo pwede natin ibigay. Gaya ng mga pictures or kung ano man dyan, hindi tayo pwedeng magbigay ng ganyan as of now. At alam kong naiintindihan nyo yan kasi nga po, may tinatawag po kasi tayong privacy. And hope, naiintindihan nyo talaga yan. Kung hindi nyo po naiintindihan, nasa inyo na po yan. Kaya basta ako, sinasabi ko na hindi po natin pwede siyang i-picture o gumawa ng kwento-kwento dahil yan po ay critical situation at saka privacy. Ayan. Okay. Itong si Paolo Avellino po ay talagang sobrang mahal na mahal niya si Kimi guys. Nasasabi natin niya na mahal niya kasi hindi lang mahal na mahal kundi talagang mahal niya na. At kahit, syempre, sa atin kasi bilang isang vlogger or bilang isang may mga sources po tayo, hindi natin pwedeng i-reveal kung sino yung mga sources natin. Kasi nga,
Pag i-reveal kasi natin yan, tayo din yung mawawala ng mga sources. Ayon po sa ating mga legit na sources ay si Paolo Avellino po ang nagpuna sa lahat ng pagkukulang ni Sian Lim kay Kim Chiu. Iyan po yung nasabi ng ating legit na sources at iyan po ay kumpirmado din ni Ogie Diaz kasi deserve daw ni Paulo si Kimi. Guys, alam nyo, maraming mga content creator na kagaya ko. I just sample myself, okay? Para hindi po tayo magkaroon ng mga kung ano, tse-tse-boritse na naman dyan. May mga content creator po guys na kagaya ko na talagang lahat ng kanilang mga sinasabi is connected din po sa aking vlog. At hindi lamang po yan. I agree with Ogie Diaz na deserve ni Paolo Avellino si Kimi dahil sa kabila ng kasagsagan ng issue kay Kimi at saka si Sian Lim, hindi bumitaw si Paolo Avellino kay Kim Chiu. At hindi lamang po yan sa mga everyday na update sila or kaganapan nila sa kanilang mga pelikula or sa mga scene. Ang mga ibang vlogger po kasi, ang mga ina-update lang is yung about sa mga scene or what happened in the scene. Pero hindi kasi nila yung ina-update ko ano din yung mga pakiramdam or yung ano yung mga satisfaction, parang ganun ba yung kumusta naman ang Kim Pao, kumusta naman ang Kim Pao for short, parang ganun na lang tayo. Kasi ang mga ibang vlogger kasi yung ano lang yung nangyari sa eksena, ito lang yung ina-update and after all wala na. Yun lang yung maririnig mo sa mga ibang vlogger. And then after that yung mga eksena lang, and then wala na, hanggang doon na lang, then ikakopy na din yung mga ibang vlogger. Pero sa akin kasi guys, ang ina-update ko po kasi, hindi lang sa pelikula nila or hindi lang sa yung araw-araw nila, kundi pati na rin yung emotions nila. Kaya nga po itong legit na sources ko guys is, tuwing kasama kasi nila ito. Siyempre, nakukwento din ito nagtatanong din sa kanila at saka binubuking din sila. Pero as of now kasi, marami kasing nagsasabi na si Paolo Avellino daw ay nagsalita. Hindi po. Yung salita ni Paolo Avellino before is yun yung sa what's wrong with the secretary Kim. Kasi ang tawag ni Paolo kay Kim is wife. Yun po yung katotohanan dyan, guys. Kaya wag po tayong malito, ha? To make it clear, wag po tayong malilito. Kaya yung mga ina-update ng mga ibang, hindi ko naman sinasabi na paniwalaan nyo yung ba. Pero nasa inyo naman yan. Ayaw kong sabihin yung ganun guys Baka mamaya mami-misinterpret ninyo ako. Ako na naman yung sabihin ninyo kung ano-ano na naman dyan. Ngayon, dahil nga sa sobrang suportado ni Paolo Avellino kay Kimi, kahit anong butas or ibubutas nila sa kanilang tambalan ay hindi pa rin nabubuwag. Kasi nga po, ang sabi daw ni Kimi kay Paolo Avellino, hanggat kaya pa natin na maghawak kamay sa lahat ng bagay. Yun daw yung sabi ni Kimi, ayun sa ating legit sources. Kasi si Kimi guys, ayun po sa ating legit sources. Parang kumbaga is noon hindi daw niya maikukumpara si Sian Lim. Wala daw lalaki na pwedeng niya mai-compare kay Sian Lim kasi nga syempre dumaan sila sa 12 years. At of course, inaalagaan din ni Kim Chiu yung relasyon nila ni Sian Lim. Pero as of now guys, ayun dito sa ating legit na sources guys is si Kim Chiu po ay parang kinukumpara na din na daw niya si Sian Lim kay Paolo Avellino. Pero wala na sila Kim Chiu at saka si Sian Lim just only for the record guys. Wala na sila bago kinumpara ni
Kim Chu si Paolo Avellino kay Sian Lim. And then, ang sabi daw ng, may isa kasi siyang kaibigan daw, guys. And then, si Kimi siguro, syempre, hindi niya na siguro masikmura yung kagagawan o yung sakit ng dibdib ba. Kailangan din niya kasing ilabas din paminsan-minsan. Ngayon, ayun, napalabas siya. At napaiyak daw kasi sabi daw niya kay Paolo is, deserve mo din yung sumikat, hindi lang ako dahil dalawa naman tayo ang mag-effort sa lahat. Yan daw yung words ni Kimi kay Paolo Avellino. Which is, ang sarap sa pakiramdam, guys, na sabihan ka ng partner mo na gano'n. And alam mo sa sarili mo na talagang deserve mo naman talaga. Ang daming napaiyak, guys, sa message ni Kimi that time daw sa kanilang mga kasama. Kasi nga, ang akala lang daw nila kay Kimi is very strong woman. Very strong woman. Kasi nga, nakikita natin siya sa showtime na parang walang pinagdaanan, di ba? Parang okay lang lahat sa kanya. Yun yung nakikita natin sa showtime sa kanya. Pero, hindi pala natin alam na may ganun din pala siyang pinagdadaanan. Eh itong friend ni Kimi, dahil ganun nga yung sistema o ganun nga yung pan nila. Yung happy-happy lang si Kimi na parang walang pinagdadaanan, ganun. Ngayon, nung nalaman daw ng mga friends ni Kimi yun, dahil na-open up si Kimi sa kanila, doon daw na-appreciate si Paolo Avellino. Kasi before daw, syempre nasana yung mga friends ni Kimi na kung si Sian Lim yung kasama ni Kim Chu sa lahat. At saka hindi daw nakikisama si Kim sa mga ibang lalaki. Kasi nga seloso si Sian Lim, guys. Tandaan nyo, guys, si Sian Lim po ay seloso daw yan. Kaya si Kim Chu, hindi siya masyadong nakikipagbarkada kahit kanino, except for girls only. Kasi nga, seloso si Sian Lim. At ang pinagsiselosan niya noon, may isang artista or actor na pinagsiselosan ni Sian Lim noon. Kilala yun. At gusto niyo ba kung banggitin ko, guys, kung sino yung actor na yun? Before yan, guys, before yung lahat-lahat ng eksena sa kanila, before yun. Pero may pinagsiselosan si Sian Lim na actor. Maliban kay Paolo Avellino dahil dati niya nang pinagsiselosan niya, pero hindi pa kasi niya nababalangkas sa publiko or hindi pa niya kasi sinasabi sa publiko na pinagsiselosan niya din si Paolo Avellino sa lahat. Ngayon, itong actor na to, malapit kasi na kaibigan ni Kim Chu to. Nagkaroon kasi ito ng medyo hindi ko alam kung may kwan ang mga ito. Hindi ko alam kung may mga movie sila, guys. I don't know if they have movie with this actor or just only friendship lang. Kaya umiwas si Kim Chu kay actor na to dahil nga dun sa kwento natin na pinagseselosan na. Ngayon, sabi ng friend ni Kimi kay Paolo Avellino, dahil hindi pa nga nila kilala si Paolo. Hindi nila na-appreciate yung mga pinapakita ni Paolo. Dahil nga, ang sabi pa nga kay Paolo is a guy. Hey, yun po yung katotohanan dyan, guys. Ang sinasabi kay Paolo is si Paolo po ay bading. Yan yung mga issue. Kasi nga po, marami sa mga kasama ni Kimi ang hindi naniniwala na kaya ni Paolo Avellino na buo siyang lalaki. Aside from that, itong si friend ni Kimi, nung nalaman na ganun na pala yung nangyari,
Doon po nagkaroon ng tiwala kay Paolo Avellino. Kaya itong si Kimi, yung mga friends na is halos sinasabi sa ngayon na proud sila kay Paolo, proud sila din kay Kimi, at halos si Paolo na yung ina-appreciate nila. Dahil nga po, hindi iniwan ni Paolo Avellino si Kimi sa lahat ng bagay. Kaya maraming mga netizen po ang dismayado noon. Pero sa halip na dismayado sila noon at sa ngayon naman po ay hindi na kasi nga po lumalaki at nakikita naman natin kung ano talaga yung katotohanan in behalf sa pag-describe naman ni Kimi kay Sian Lim at saka kay Paolo Avellino sa ngayon at yung pagkumpara niya is di hamak daw na ang layo. Di hamak din daw na mas very gentleman si Paolo Avellino compared kay dun sa isa. Ewan natin, we cannot say that or we cannot comment everything kasi nga po we're just only a human being also and we understand that one or the way that Kim was describing the both of them kasi nga po nandiyan kasi si Kim sa sitwasyon na yan so we understand that way. Pero as a matter of reality talk sa atin is, intindihin na lang po natin. Hindi ko sinasabi ito na dahil pabor ako kay Sian. No, hindi po. Sinasabi ko ito kasi ayaw kong may masagasaan tayong tao and that is the reality talk. And please, kung gusto niyo pong ating content, please subscribe naman po, pa-share naman po, at pa-hit yung notification bell natin para tayo'y update palagi sa ating vlog. Shout out sa mga subscribers natin dyan at sa mga viewers at trenders natin dyan. Please subscribe ang ating Peanut Vlog for today. And that's it all for today. Ito lang pong aking update at maraming salamat po.